ipagpasalamat din natin sa Panginoon ang mga pagsubok na pinagdadaanan ng ating pamilya. Basta lagi niyong tatandaan, hindi paghihiwalay ang solusyon. Hindi pagkakawatak-watak ng pamilya, kailanman, hindi pagkakawatak-watak ng pamilya ang magiging solusyon sa problema. Pinili ni Jose at ni Maria na harapin ang problema ng magkasama. Pinili ni Jesus na sa kabila ng kanyang karunungan ay makinig sa kanyang mga magulang. Sapagkat ano ang kailangan ng bawat pamilya para magmahalan? Mag-uunawaan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Taon-taon, tuwing pista ng Pasko, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At ng 12 taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya'y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan. Kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang 3 araw natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong. At ang lahat na nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi niyo ba alam na ako'y dapat nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila maunawaan ang pananalitang ito. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazaret at naging masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus, umunlad ang kanyang karunungan, at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang Pasko po. Merry Christmas po. Pasko pa rin. Tayo'y nakapaloob sa tinatawag na Oktaba ng Pasko o Christmas Octave. Hindi kasya sa isang araw lang ang kahulugan at kaligayahan na dulot ng Pasko, kaya ito'y pinagdiriwang natin sa loob ng 8 araw. At nakapaloob sa 8 araw na ito, ang kapistahan na ipinagdiriwang natin ngayon, ang kapistahan ng banal na mag-anak. Paano kung sabihin ko sa inyo na ang banal na pamilya ay may misunderstanding? Maniniwala ba kayo? What if I say that the Holy Family have had misunderstanding? Maniniwala kayo? If you have listened very carefully to the gospel that we have heard today, it is a story of the Holy Family's misunderstanding. Minsan kasi iniisip natin, ang kabanalan ay maging perpekto at walang problema. Minsan iniisip natin, ang landas ng kabanalan ay walang struggle. Minsan iniisip natin, pag sinabing, banal na pamilya yan exempted yan sa problema. Pinapatunayan ng ebanghelyo natin ngayon, hindi totoo yun. If Jesus is truly human and He belonged to a human family, part of being human is having problems. Yes or no? At ano ang karaniwang problema ng mga mag-anak? Hindi pagkakaintindihan. Taon-taon umaakyat ng Jerusalem ang mga Hudyo
Pamilya sila, angkan-angkan sila pag umakyat, and usually, separate yung babae sa lalaki. Kaya maiintindihan natin, bakit hindi nagkaintindihan. Bata si Jesus, 12 years old, at iniisip ni Mama Mary, kasama siya ni Saint Joseph. At iniisip ni Saint Joseph, si Mama Mary ang kasama niya. Siguro sa isang stopover, nagkasama sila at nagkita, "Oh, Maria!" Ano kaya tawagan nila? Love? "Maria, love, kamusta yung anak natin?" Sabi ni Mama Mary, "Ha? Di ba kasama mo?" "Hindi, kala ko nga kasama mo eh." "Kasi anak natin." Pinagtanong nila sa mga kamag-anak at mga kasama nila, "Kasama niyo ba si Jesus?" Wala. I can't imagine, ano kaya ang pinag-usapan ng mag-asawa nung matuklasan nilang wala yung anak nila? Nagsisihan kaya sila? Nainis kaya si Mama Mary? Binulyawan niya kaya si Saint Joseph? Si Saint Joseph kaya kakamot-kamot? Remember, these are human beings. These are true people. Just like any parents who are here. Pag ang mga magulang nawala yung anak nila, ano kaya ang pinag-uusapan nila? Malamang, yun din ang usapan nila Saint Joseph at ni Mama Mary. Sabi ko na sa iyo, yung batang yan, may sariling isip yan eh. Siguro ganun ang usapan nila. And imagine, 3 araw sila na naglalakad pabalik ng Jerusalem. Gaano kahirap yun at gaano ka-challenging yung paglalakad nilang pabalik na meron silang misunderstanding. Pero alam ninyo, ano ang matututunan natin sa mag-asawang ito? Tanong niyo sa akin, ano? Kahit anong problema, malulutas basta't ito'y hinarap ng magkasama. Yes, pwedeng nagtalo sila. Posible yon. Pwedeng nagdiskusyon sila. Posible yon. Posibleng nagkatampuhan sila. Posible yon. Kasi tao sila eh. Normal na maramdaman nila yon. Pero at the end of the day, their emotions did not ruin their relationship. Kahit hindi sila nagkaintindihan, pinili pa rin nilang solusyonan ang problema ng magkasama. Magkasama silang bumalik. Kaya kahit hindi madali, nalampasan nila ang problema. My dear parents who are here, mga mag-asawa, kahit naman magkakilala na kayo, minsan nagtataka din ako, hindi tayo nauubusan ng hindi pagkakasunduan eh. Tama o mali? Yun lang simpleng sino unang maliligo sa umaga. Yun lang simpleng marumi na naiwan sa lapag. Mga bagay na hindi natin napagkakasunduan. Pero, hindi ibig sabihin, hiwalayan kaagad ang solusyon. Yun ang hindi gusto ng simbahan sa divorce mentality. Na kapag may hindi napagkasunduan, kapag may mga bagay na sinasabing irreconcilable differences, hiwalay ka agad. Basta gusto ng parehong party na hiwalay. E paano kung dumating yung pagkakataon na yung hindi pagkakaintindihan, it's just a matter of emotion kaya hindi sila nagkaintindihan. Pero pag lumipas na pala yung emosyon, okay naman pala. Malay ninyo, ganun din pala si Mary and Joseph. May diskusyon sa simula, pero isinantabi nila kung ano man yung nararamdaman nilang inis sa isa't isa, kung meron man, at pinili nilang magkasamang solusyonan ang problema. Pwede ba yon? Ipinapakita sa atin ng banal na mag-asawang ito, pwede yon. Kung nagawa nila, magagawa ng kahit na sino, sapagkat sila'y totoong tao, kagaya nating lahat. Amen ba yon? Kaya sana, yung mga mag-asawang naririto, alam ninyo yan eh. You know the drill. Alam ninyo kung kailan tinotoyo ang bawat isa. Alam ninyo kung kailan kayo may sumpong. Sana, sa kabila ng lahat ng diskusyon at sa kabila ng lahat ng tampuhan o awayan o galit, pipiliin nyo pa rin harapin ang buhay ng magkasama hanggang sa huli. Amen? Palakpakan niya natin ang mga mag-asawang naririto.
At ngayon, tingnan naman natin si Jesus. Nakita nila si Jesus. Nandun sa templo. Anong ginagawa ni Jesus sa templo? Bakit siya nagpaiwan? Nagtatanong at nakikinig sa mga dalubhasa, sa banal na kasulatan at sa mga batas. Nagtatanong at nakikinig. Ano ang ginagawa ni Jesus? Taas ang kamay ng mga anak dito. Ay, lahat pala tayo anak. Mga bata, taas ang kamay ng mga batang naririto, mga bata at kabataan. Mga bata at kabataan. Tatanungin ko kayo, ano ang ginagawa ni Jesus sa templo? Nagtatanong at nakikinig. Mga anak, mga kabataan, tatanungin ko kayo, marunong pa ba kayong magtanong at makinig sa mga nakatatanda sa inyo? O Google na lang kayo ng Google? ChatGPT, Meta, AI. Ang problema sa panahon natin ngayon, dahil sa information overload, dahil sa teknolohiya, mas naniniwala pa kung minsan ang mga kabataan sa mga influencers at information na ibinibigay sa kanila ng internet at social media kaysa sa mga magulang nila, kaysa sa mga nakatatanda, and even more than their teachers in school. Ang mga kabataan natin ngayon, ang mga anak, akala mo marami na silang alam. And it may be true, maaaring totoo ito dahil sa accessibility ng information sa kanila. Pero mga kabataan, mga anak, makinig kayo sa akin. Huy, makinig! Mga anak, tandaan ninyo, ang karunungan ng inyong mga magulang at ng inyong mga teachers ay hindi lang lahat galing sa libro. Meron silang karunungan na pwedeng ibahagi sa inyo na galing sa kanilang mga unique experiences, and you should also learn from them. Just like Jesus, who became obedient to his parents, despite of being a son of God, every child should also listen to their parents and to older people. Mga anak, mga kabataan, si Jesus, anak ng Diyos. Amen? Si Jesus, ang pinakamarunong sa lahat. Amen? Pero si Jesus, nagtatanong at nakikinig. Nakakahiya naman kung ikaw, hindi ka naman anak ng Diyos, tayo'y mga nilalang lang ng Diyos, pero tayo, ayaw nating makinig, ayaw na nating magtanong sa mga magulang at nakatatanda sa atin. So remember, Jesus learned because he listened and he asked questions. Mga anak, isang pamamaraan para maging malalim ang relasyon ninyo sa inyong mga magulang at sa mga nakatatanda sa inyo, matuto kayong makinig sa kanila at magtanong kayo sa mga bagay na hindi ninyo naiintindihan. And my dear parents, ibabalik ko sa inyo ang focus. Dahil pagkatapos na sumagot si Jesus, I want you to observe how Mary and Joseph responded to Jesus. Nung sinabi nila kay Jesus na, anak, alam mo bang nag-aalala kami sa iyo, ba't mo naman ito ginawa sa amin? Ano ang sabi ni Jesus? Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat nasa bahay ng aking ama? Ini-imagine ko, paano kaya kung si Mama Mary Pilipinong nanay? Sasagutin ng, bakit nyo ako hinahanap? Hindi ba't ako'y nasa bahay ng aking ama? Jose, akin na yung tsinelas. Siguro ganun kung Pilipino ito. Akin na yung tsinelas, makakatikim itong batang to. Makikita mo. Pero hindi. Ano ang ginawa
ni Joseph and Mary, nakinig lang sila. Mga magulang, mahirap maintindihan ng mga kabataan ngayon. Tama o mali? Pero lalo nyo silang hindi maiintindihan kung hindi kayo makikinig sa kanila. Yes, it is important for our children to listen to us, but if you want them to trust you, kung gusto ninyong pagtiwalaan kayo ng mga anak ninyo at mahalin din kayo ng mga anak ninyo, ipakita ninyo na mahalaga sila at kung ano man ang sinasabi nila, makinig kayo. Naintindihan ba ni Mama Mary at ni Saint Joseph yung sinabi ni Jesus? Oo o hindi? Hindi. Ano sabi sa Ebanghelyo? Hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. So ano ginawa ni Mama Mary? Sabi sa Ebanghelyo, she kept all these things in her heart. Pinagnilay-nilayan niya sa kanyang puso kung ano yung sinabi ng Panginoon. At darating ang takdang panahon, maiintindihan niya. Hindi lang ngayon, pero pagdating ng takdang panahon, maiintindihan niya. Ganon din yung mga anak ninyo. Kung ano man yung nakikita ninyong kinikilos nila, kung ano man yung nakikita, yung mga sinasabi nila, pakinggan ninyo at iparamdam nyo muna sa kanilang pagtanggap. Hanggang sa pagkakataong unti-unti maunawaan ninyo sila. Dahil kapag kayo ang unang nakinig, mas madali nang makapagsalita sa kanila at mas madali ninyo silang mapasusunod kung alam nilang pinahahalagahan ninyo sila. And I believe this is the reason why Jesus became obedient, not only to His parents but also to the Father in heaven, because He experienced love and acceptance. Bakit kaya si Jesus ay naging masunurin, hindi lang sa kanyang mga magulang at sa kanya, kundi sa kanyang Ama sa langit? Dahil naranasan niya ang pagpapahalaga at pagtanggap sa kanyang mga magulang. My dear parents, your role is very crucial in bringing up your children. Alam niyo ba na kung ano ang pagtingin sa inyo ng mga magulang, ng mga anak ninyo, ay nakakaapekto sa kung ano ang pagtingin nila sa Diyos. Because you are the representative of God in your home. Kaya nga kung ang bahay ninyo ay isang simbahan, at yun ang layunin ng ating pananampalataya, na ang bawat tahanan ay maging simbahan, kayo ang kinatawan ng simbahan sa inyong pamilya bilang mga pinuno nito. Kaya napaka-crucial ng inyong role. Si Jesus ay taong-tao at kaya siya natutong sumunod, hindi automatic na ibinigay sa kanya yun ng Diyos na masunurin siya kaagad. Hindi. Natutunan niya yun sa kanyang mga magulang dahil ang kanyang mga magulang ay masunurin din sa Diyos at higit sa lahat, naramdaman niya ang pagmamahal, ang pagtanggap ng kanyang mga magulang at ito ang dahilan kaya siya sumusunod. Hindi dahil takot siya, hindi dahil pinipilit siya, kundi dahil naramdaman niya ang pagmamahal sa pamilya. Minamahal ko mga kapatid, if we want our families to be like the Holy Family, we don't need to be perfect. Hindi kinakailangang walang problema ang isang pamilya para maging banal. In reality, it is problems that purifies our family. Mas nagiging banal tayo kapag may problemang dumaraan sa ating mga pamilya. Dahil kapag may problema, kapag may hindi pagkakaunawaan, tayo'y nagkakaroon ng pagkakataon na magsumikap makinig sa isa't isa. Na magsumikap na sama-samang harapin ng may pagmamahal ang mga problema. Sa mga pagkakataong sinusubok ang ating mga pamilya, mas lalo tayong pinababanal. Kaya ipagpasalamat din natin sa Panginoon ang mga pagsubok na pinagdadaanan ng ating pamilya. Basta lagi niyong tatandaan, hindi paghihiwalay ang solusyon. Hindi pagkakawatak-watak ng pamilya, kailanman, hindi pagkakawatak-watak ng pamilya ang magiging solusyon sa problema. Pinili ni Jose at ni Maria na harapin ang problema ng magkasama.
Pinili ni Jesus na sa kabila ng kanyang karunungan ay makinig sa kanyang mga magulang. Sapagkat ano ang kailangan ng bawat pamilya para magmahalan? Mag-uunawaan. At paano magkakaroon ng unawaan? Sa pamamagitan ng pakikinig sa isa't isa. Lagi kong sinasabi, kapag ang dalawang tenga ay pinagdugtong mo, ito ay hugis puso. Dahil ang susi sa puso ng bawat miyembro ng pamilya ay ang pakikinig sa kanila. Amen. Mula sa makasaysayang simbahan ng Baraswain, binabati ko kayong lahat at nagpapasalamat ako sa patuloy ninyong pagsuporta sa aking social media ministry, ang Sa Madaling Sabi. Ang aking mga pagninilay araw-araw ay maaari din po ninyong marinig sa #1 Catholic prayer app sa buong mundo, ang Hallow app. Alam nyo ba na maaari din ninyo itong i-download ng libre sa inyong Google Play Store at Apple App Store para manatili kayong updated sa mga pagninilay sa Ebanghelyo araw-araw. Gayun din naman, huwag niyong kalimutan na i-like at mag-subscribe sa aking social media platforms na makikita po ninyo dito sa ating screen para manatili kayong updated sa mga bagong contents. Maririnig din ninyo ang aking podcast sa Spotify. Naglalabas po ako ng content every Thursday at yan po ang Sabihin Mo sa Akin. Kung na-inspire at na-bless ka ng reflection na ito, huwag mo sanang kalimutan na i-share din ito sa mga kapamilya o kaibigan mo na nangangailangang marinig din ang mensaheng ito. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi, sharing the message of salvation. Hanggang sa muli.